calls Bajo de Masinloc in special operation ordered by the President Ferdinand Marcos Jr. So yan yun. At pagkatapos natanggalin natin ng barrier na nakita nyo kanina, nagsalita naman ng China ng parang tayo pa yung gumagawa ng gulo. Okay, so panoorin muna natin saglit itong sinabi o tinuran o statement ng China na si Wang Wenbin. Okay? 菲方所谓声明完全是自说自话，中方坚定维护黄岩岛的主权和海洋权益。我们奉劝菲方不要挑衅滋事。 Ayan mga utol. So ano masasabi nyo dyan? May mga nauna pa silang statement bukod dyan, no? Na parang tayo yung illegal o tayo yung trespassing sa lugar na yun. Ganon yung pinalalabas nila sa mundo at sa mga taong nakikinig sa kanila. Tayo, ang Pilipinas, yung mga Pilipino, yung Philippine Coast Guard, mga fishermen natin, tayo yung trespassing sa lugar na yan, sa Bajo de Masinloc. Kasi feeling nga nila, kanila yan. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Kung nakita ninyo sa balita mga utol, kamakailan lamang ay naglagay ng mga floating barriers itong China Coast Guard dyan sa Bajo de Masinloc o sa Scarborough Shoal mga utol na siyang biglang pinatanggal naman ng ating presidente si Bongbong Marcos. So panoorin muna natin itong video na pagtatanggal mismo ng floating barrier na nilagay ng China. And then kasi pagkatapos ito ay naglabas ng statement si Wang Wenbin o yung Foreign Ministry ng China na binabalaan ang Pilipinas tungkol sa mga bagay na ito. Okay, mamaya pag-uusapan natin. Panoorin muna natin ito. Yan mismo mga utol. Yung mga floating barriers, no? So tinatanggal yan. Ito yung mula sa Philippine Coast Guard. Yan, no? Pinutol nila. Itong video na to ay mula sa Philippine Coast Guard page na auto, pero nyo makita yan. Okay? So yan yung nung tinanggal ng Philippine Coast Guard natin sa utos ng ating Pangulo na tanggalin yung mga floating barriers kasi delikado nga. And anyway, atin naman yung lugar na yon. At bakit nilagyan ng China? Siyempre, kinakanya nila yun, diba mga utol? So ito yung report tungkol doon sa banta ng China tungkol dyan. Okay? So ito yung mula sa Manila Times. Isipin mo, ito yung title mga utol ha. China warns PH not to stir up trouble. Na parang ang dating, tayo pa yung gumagawa o lumilikha ng gulo. Okay? So, statement ito ng Foreign Ministry nila. Mamaya ipapakita ko yung konting video ng mismong sinabi ni Wang Wenbin. Okay? Basahin natin. Beijing warned Manila on Tuesday not to stir up trouble after the Philippine Coast Guard said it had removed a floating barrier at a disputed reef that was allegedly deployed by China to block Filipinos from the traditional fishing ground. Sipin mo tayo ay hinaharangan. Ang mga mangingisda natin ay hinaharangan doon sa teritoryo natin kasi feeling nitong China ay kanila itong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Alam ko may iba silang katawagan dito sa Scarborough Shoal. Okay? Although hindi sila nagtayo ng artificial island kagaya doon sa iba, hindi sila nagtayo ng artificial island sa Scarborough Shoal, pero hindi naman talaga nila tuluyang binitawan itong Scarborough Shoal kasi nagkaroon to ng standoff noong 2012. So basahin pa natin. Scarborough Shoal in the South China Sea has long been a source of tension between the countries. China seized the ring of reefs from the Philippines in 2012. Ayan yung mga utol, yung standoff na nangyari doon. And has since deployed patrol boats to keep out Filipino fishermen. Okay? Grabe, no? The latest spot was sparked by a 300-meter floating barrier that was found across the entrance of the shoal last week during a routine Philippine government resupply mission to Filipino fishermen plying the waters near the shoal. The Philippines condemned the installation and its Coast Guard announced on Monday that it had successfully removed the barrier from the reef, which Manila
calls Bajo de Masinloc in special operation ordered by the President Ferdinand Marcos Jr. So yan yun. At pagkatapos natanggalin natin ang barrier na nakita nyo kanina, nagsalita naman ng China ng parang tayo pa yung gumagawa ng gulo. Okay, so panoorin muna natin saglit itong sinabi o tinuran o statement ng China na si Wang Binbin, okay? 非方所谓声明完全是自说自话。中方坚定维护黄岩岛的主权和海洋权益。我们奉劝菲方不要挑衅滋事。 Ayan mga utol. So ano masasabi nyo dyan? May mga nauna pa silang statement bukod dyan, no? Na parang tayo yung illegal o tayo yung trespassing sa lugar na yun. Ganon yung pinalalabas nila sa mundo at sa mga taong nakikinig sa kanila. Tayo, ang Pilipinas, yung mga Pilipino, yung Philippine Coast Guard, mga fishermen natin, tayo yung trespassing sa lugar na yan, sa Bajo de Masinloc. Kasi feeling nga nila, kanila yan. So anong masasabi nyo dyan mga utol? So ito'y pinag-uusapan na rin hanggang sa ating Senado at ilan sa ating mga Senado ay talagang nanggagalaiti na rin sa galit. Malamang kayo rin mga utol. So panoorin naman natin ang reply o tugon ni Secretary Gabo Teodoro ng National Defense natin. Ito yan mga utol. Mula ito sa UNTV News, okay? DND Secretary Teodoro sinagot ang babala ng China. Pilipinas hindi pa simuno sa gulo sa West Philippine Sea. Totoo naman di ba? Game na. Hindi naman tayo nag-i-steer ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. Yan yung hindi nila maintindihan eh. Ang propaganda nila na ginagamit eh. Lalong-lalo na, ayan banta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino? Diyan. Tatanungin ko. Siyempre, lalo tayong malalayo sa kanila. Ano magiging reaksyon nyo mga utol doon sa banta na yun ng China? Alam naman natin, matagal na nagbabanta ito. Ang dating kasi, pakicomment ang inyong reaksyon. Alam ko marami magagalit, manggagalaiti sa galit. Pero ang dating kasi, mga utol, doon sa mga inaangkin nilang teritoryo, okay? Talagang dinideklara na nila sa buong mundo. Kahit pa doon sa mga inaagawan nilang teritoryo, ang dating amin talaga yan. Wala kayong karapatan dyan. Ganon yung pinalalabas palagi ng China. Kahit pa may mga batas na nagsasabi yung international law na hindi naman kanila yon. Okay? O particular sa West Philippine Sea, sa Pilipinas, ilan ang teritoryo nating inaagaw nila. Ngayon, ang dating, tayo yung parang nakiki-squatter sa kanila. Diba? Yun ang nakaka-bad trip dyan. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Winarningan na naman tayo ng China na para bang tayo yung lumilikha ng gulo. Pero sino nga ba lumilikha ng gulo dito sa West Philippine Sea? Dito sa South China, sino nagsisimula ng gulo? Diba China? Ngayon, ang pinalalabas din nila, kaya daw tayo nagkakadaletse-letse ang Pilipinas, ang samahan ng Pilipinas at ang China, dahil daw sa pangingialam ng US. Ang US handa magtanggol lamang para doon sa ikabubuti o estabilidad ng lugar o seguridad ng lugar na siyang sinisira ng China. Ngayon, may mga Pinoy pa na parang kumakampi pa sa China. Ewan ko kung bayad tong mga to. May mga politiko din, di ba mga utol? Ang hirap isipin na paano naiisip ng ibang Pinoy, paano nyo naiisip na kasalanan ng US yan? Kasalanan ba ng US yan? Yung tinuruan ba ng US na sinabihan ba ng US ang China na agawin nyo yung mga teritoryo na yan? Sisimplehan natin. Inaagawan po tayo ng teritoryo ng China tapos hindi po tayo pumapayag. Ngayon po, ang ating gobyerno maganda ginagawa. Partikular sa President Bongbong Marcos. Hindi niya pinipili yung magkaroon ng standoff ulit sa China. Kumbaga magkaroon ng mas mabigat na labanan. Kumbaga mauwi sa violente o sa armed attack. Bagkos, inaayos niya sa pamamaraan ng diplomasya pero hindi niya pa rin inaalis sa isipan niya ng gobyerno natin hindi inaalis ng gobyerno natin sa isipan nila na pwedeng umatake o gumalaw ng iba o gumalaw ng mali etong China. Kaya ang tendency, nagpapatibay tayo ng mga kaalyado kasi nga hindi naman natin sila kaya one-on-one.
So dahil marami na tayong kaalyado nandito na naka-ready na tulungan tayo, nagdadalawang isip na tong China. Pero hanggang saan nga ba aabot ito? 'Di ba mga utol? Kailan titigil ang China? Yun rin ang lagi kong tanong, kailan titigil? Kapag napiko na ang isang bansa na ginaganla, pag napiko na ang Pilipinas, kapag nasobrahan na tayo, o dadaanin natin sa legal ang lahat, pero ano bang gagawin nila? Igagalang ba nila yung magiging ruling? Di ba hindi? So ano na? Yan ang ating aalamin pa, no, mga utol. Pero kung ako tatanungin, tama lamang no, yung mga joint patrol na minumungkahi ng mga eksperto, tama lamang yung joint patrol kasi totoo naman kulang tayo sa presensya sa ating mga teritoryo. Yun ang dahilan kaya kaya nilang agawin. Kulang tayo sa presensya. Hindi dahil ayaw natin mag-deploy, kundi kulang tayo sa personnel, kundi kulang tayo sa mga kagamitan. Kaya nga hanggang ngayon, iginigiit ng Department of National Defense na dagdagan o damihan ang pondo natin para sa depensa, para sa sandatahang lakas. Nang sa ganun, maaari na nating mapatrolyahan o magkaroon tayo ng mga presence. Ang pinamaganda, isa pa sa pinamagandang gagawin ng Pilipinas siguro, maglagay na ng mga struktura doon sa mga teritoryo natin na inaagaw ng China. And kung kaya, talaga yung joint patrol with allied countries, no? Okay, so ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walasan nyo inyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyong lahat. Huwag nyo kakalimutang ilagay ang inyong opinyon at mga komento.